Araw-araw, linggo-linggo, patuloy at lalong tumitindi ang mga pag-atake ng drone mula sa Russia laban sa Ukraine. Bahagi ito ng plano ni Pangulong Vladimir Putin na pahinain ang kalaban. Sa tila walang katapusang pag-atake ng mga umuugong na drone na nagbubuga ng apoy sa mga tao, gusali at mga sasakyang militar tulad ng mga tanke carrier ng tauhan at mga sasakyang pandigma. Pero binago lang ng Ukraine ang laro at nagdulot ito ng matinding pagkabigla kay Putin. Sa proseso, nakalikha ito ng napakamakabago at kakaibang rubber armor na maaring sapat na para gawing halos hindi mapasok ng mga drone ang kanilang mga sasakyang militar mula ngayon. Ang kapanapanabik na balitang ito ay mula sa open source intelligence analyst na si Andrew Perpetua. Ang mga analyst tulad ni Andrew ay nakatuon sa pagsusuri ng mga satellite image, military video, at iba pang open source na media. Naghahanap sila ng impormasyon para matuklasan ang mga detalye ng digmaan. At kadalasang nakakapaglantad ng kahanga-hangang katotohanan sa prosesong ito. Habang pinapanood ang isang Russian military video ng pag-atake ng drone sa isang Ukrainian military vehicle na malamang ay isang Stryker na galing sa United States, may napansin si Andrew na kakaiba. Ang Stryker ay nilagyan ng slat armor. May makapal na patong ng goma sa ibabaw nito at sinundan pa ng isa pang layer ng slat armor sa ibabaw ng goma. Napatunayan na lubhang epektibo ang 3 patong na pananggang ito na ginawang tila di matalo ang Stryker. Ayon kay Andrew, isa itong di matatag na tangke. Ayon sa mga analysts, nakayanan ng Stryker ang maraming tama mula sa drone nang hindi man lang nagkaroon ng kahit kaunting pinsala. Patuloy lang itong gumulong dahil sa protektibong rubber na panangga nito. Ibinahagi ni Andrew ang screenshot ng nasabing sasakyan kasama ang caption na "Ako. Sobrang abala ako kaya hindi ko ito napag-usapan nung isang araw." Gayunpaman, may isang Russian video na umatake sa Ukrainian Stryker na ginawang di matatalo na tangke ng Ukraine. Kinain ng Stryker na ito ang bawat drone na ipinadala ng Russia nang hindi man lang nagkaroon ng kahit anong gasgas. Ganito ang plano sa armor. Kukuha ka ng Stryker na may slat armor sa ibabaw. Maglalagay ng makapal na goma sa ibabaw ng slat armor upang gawing parang goma ang buong sasakyan. Pagkatapos, magdagdag ng isa pang slat armor sa ibabaw ng goma. Ang pagkakasunod-sunod ay Stryker, slat, goma, slat. Inamin ni Andrew sa isang hiwalay na post na maaaring hindi talaga Stryker ang sasakyan at binanggit niya na maaaring isa itong BTR mula pa noong panahon ng Soviet. Maaaring isang variant ng BTR o kung ano man ito. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahalaga kung ano ito dahil ang armor layout nito ay nakatagal ng 8 first-person view drones sunod-sunod nang walang kahit anong pinsala. Ang sasakyan ay nagmamaneho sa kalsada at bukid, lumalaban sa mga drone maghapon. Kahit ano paman, kung ito man ay isang BTR, isang Stryker, o kahit ano pang iba, ang mahalagang punto dito ay nagawa ng Ukraine na gawing tila hindi matitinag ng mga drone attacks ang isang sasakyang pang-impanterya. Iyan ay isang malaking tagumpay sa panahon na ang labanan ay labis na pinangungunahan ng drone warfare. Noong Hulyo, mahigit 6,000 drone strikes ang naitala sa Ukraine. Ang pinakamarami sa kasaysayan nito, umakyat ng 16% mula Hunyo at 14 beses na mas mataas kumpara noong Hulyo 2024. Pinapakita nito ang malaking pag-asa ng Russia sa mga drone sa kasagsagan ng digmaan. Palaging nagpapalipad ng daan-daang drone sa loob ng maghapon o magdamag. Karaniwang tinatarget ang mga sibilyang istruktura sa halip ng mga base militar. Ang mga pag-atake ng drone noong Hulyo ay nagdulot ng pinsala sa mga bahay ng pamilya, kindergarten at ambulansya na ikinasawi ng 12 ng sibilyan at pagkasugat ng marami pa. Ang bansa ay gumagawa rin ng record na dami ng mga drone sa malalaking pabrika nito, tulad ng Yellow Buga Drone Factory. Pinagtatrabaho ng Kremlin ang mga kabataan. Ang ilan ay 15 taong gulang para maabot ang target sa produksyon. Gumagawa sila ng daan-daang piraso bawat araw at libo-libo bawat buwan. Karamihan ay direktang ipinapadala sa front lines para gamitin sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine tulad ng Kiev at Kherson. Walang duda ito, todo na ang Russia sa paggamit ng drone sa digmaan. Malinaw na nadarama ni Putin at ng kanyang mga kakampi sa Kremlin na ang mga drone ang pinakamabisang paraan
para makakuha ng anumang uri ng tagumpay. Dahil mura lang silang gawin, madaling gamitin, at unti-unti nilang napapalambot ang morale at determinasyon ng mga Ukrainian. Napatunayan na rin sa kasaysayan na napaka-epektibo ng mga drone sa pagsira ng mga mahalagang target tulad ng mga tangke at sasakyang militar. Alam na alam ito ng magkabilang panig dahil paulit-ulit nang ginamit ng Ukraine ang mga mura at simpleng drone para sirain ang mga target ng Russia tulad ng Dolyar. 100 milyon mga istasyon ng radar, pangunahing tangke ng labanan, mga bomber, at mga sasakyang pandigma ng infantry. Kahit mas magastos, nagawa rin ng Russia ang maraming matagumpay na pag-atake gamit ang drone laban sa mga sasakyan ng Ukraine. Ngunit ang bagong rubber armor na ito ay maaaring maging game changer kung mapoprotektahan ng Ukraine ang mga sasakyan or tangke nito gamit ang rubber coating. Maaaring mawalan ng bisa ang mga pag-atake ng drone ng Russia. Bagamat isang sasakyan pa lang ang naitalang performance sa ngayon at hindi pa malinaw kung lahat ng mahihinang bahagi tulad ng mga hatch o sensor ay protektado. Ang ideya ay hindi na makakalusot ang mga drone sa rubber na harang para tamaan ang mga mahihinang parte ng sasakyan. Dahil dito, ang mga BMP, Striker, at iba pa ay maaaring gumalaw sa mga mainit na labanan sa unahan nang hindi kasing delikado tulad ng dati. Bukod pa rito, hindi naman mahal ang goma sa buong mundo. Kaya madaling makakakuha ang Ukraine ng maraming goma ng mura para gamitin sa kanilang mga sasakyan. Siyempre, hindi perpekto ang makabagong rubber shield na ito. Ang pagdaragdag ng anumang uri ng armor sa tangke o armored na sasakyan tulad ng slats, cages, spikes, o rubber layers ay may kaparehong issue. Pinapabigat nito ang sasakyan. At dahil sa dagdag na bigat sa likod nila, nagiging mas mahirap imaneho ang ganitong mga uri ng sasakyan. Kaya kung itutuloy ng Ukraine ang paglalagay ng goma sa bahagi ng kanilang military fleet, kailangan nilang tanggapin na ang dagdag na proteksyon ay may kapalit na nabawasang kakayahang gumalaw. Gayunpaman, mas mabuti pa rin na magkaroon ng sasakyan na medyo mas mabigat at malaki, pero kayang tiisin ang matinding pinsala at manatiling buo kaysa sa isang sasakyan na madaling pasabugin ng isang drone lang. Ang proteksyong goma ay nagbibigay ng dagdag na tibay, kakayahang mabuhay at lakas. Binibigyan nito ng mas malaking tsansa ang mga sasakyan ng Ukraine na manatiling buo at makapinsala sa kalaban, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng drone strikes. Tulad ng sinabi ni Andrew, ito na siguro ang pinakamabigat na striker na tumama kailanman. Yung maliit na baboy na yon ay malamang kasing bigat ng isang Abrams, pero nilamon nito ang mga drone na parang walang bukas. At lahat ng ito ay perpektong konektado sa pangkalahatang estratehiya ng Ukraine na nakatuon sa paggamit ng lahat ng mapagkukunan nito at pagkuha ng pinakamaraming halaga mula sa mga sandata, depensa at sasakyan nito. Simula pa ng digmaan, alam ng Ukraine na hindi nito kayang pantayan ang dami ng Russia. Ang kanilang hukbo ay walang sapat na sundalo, tangke, armored na sasakyan, jet, bomber, barko, unit ng artillerya, o mga sistema ng depensa sa himpapawid. Pagdating sa dami, laging panalo ang Russia. Pero sa digmaan, ang dami ay hindi garantiya ng tagumpay. Hindi laging totoo na ang panig na may pinakamalaking hukbo ang laging nananalo. Maraming halimbawa sa kasaysayan ng mas maliliit na puwersa, na mas mahusay sa estratehiya, at kayang gamitin ang kanilang mga yaman para malampasan at maloko ang mas malalaking kalaban. Iyan mismo ang gustong gawin at mahusay na nagagawa ng Ukraine sa nakalipas na 3 at kalahating taon. Ginamit nito ang sarili nitong mga yaman, pati na rin ang mga ibinigay ng bukal sa loob ng mga kaalyado tulad ng United States at mga bansa sa European Union ng napakahusay. Inalagaan nito ang mga sandata at kagamitang militar nito. Ginagawa ang lahat para mapakinabangan ang bawat isa. Kapag tumatanggap ito ng mga batch ng missiles o bagong defensive systems mula sa mga kaalyado nito sa NATO. Halimbawa, hindi basta-basta pinapaputok ng Ukraine ang lahat ng ito sa Russia o inilalagay sa mga delikadong lugar sa harapan. Naghihintay ito ng tamang pagkakataon. Pinahuhusay ang estratehiya at kilos nito'y may kalkuladong katumpakan. Sa ganitong paraan nagagawa nito ang mga kahanga-hangang pag-atake tulad ng Operation Spiderweb at iba pang kamanghamanghang mga strike. Malalim sa teritoryo ng Russia, tinatarget nito ang maraming mahahalagang target para pahinain ang war machine ng Kremlin mula sa loob. Kabuang kabaligtaran ito ng Russia.
na kilalang kilala sa pag-aaksaya ng mga resources nito sa buong digmaan hanggang ngayon. Sa mga unang araw ng labanan, halimbawa, napakaraming tangke at armored vehicles ang nawala sa Russia dahil sa maling desisyon at masamang pagpaplano. Ang Russia ay madalas nagpapadala ng mga tangke sa mahihirap na teritoryo o sa mga ambush ng Ukraine. Kaya mabilis dumami ang kanilang mga pagkalugi. Nasasayang din ang karamihan sa mga drone at missile na ipinapadala nito sa Ukraine dahil napakarami ang napapabagsak ng mga air defense system at interceptor kahit kaunting pinsala lang ang naidudulot. Ang Russia at si Putin ay puro lakas lang. Ibinubuhos nito ang lahat ng meron siya laban sa Ukraine para malunod at mapuwersa ang kalaban. Mukhang wala siyang pakialam sa gastos. Kahit si Putin ay mukhang hindi apektado sa katotohanang mahigit 1,000,000 ng kanyang mga sundalo ang napatay o nasugatan na sa labanan hanggang ngayon. Ang pag-aaksaya at pabaya na ugali ang nagresulta sa Russia na malagay sa isa sa pinakamalalang kalagayan nito sa digmaan sa ngayon. Sobrang tumataas ang bilang ng kanilang mga nasawi. Nakakagulat ang dami ng kanilang mga nawalang kagamitan at bumabagsak na ang kanilang ekonomiya. Samantala, patuloy ang Ukraine sa paglaban at malikhain na paghahanap ng mga paraan para salungatin ang mga plano ng kanilang kalaban. Ito, sa katunayan, ay isang napakadinamikong labanan. Maraming nagbago sa labanan sa paglipas ng panahon. Mula sa traditional na trench warfare at pag-atake gamit ang mga sasakyan noong una, hanggang sa mas makabagong sagupaan ng mga drone at electronic warfare technology. Sa mga nagdaang panahon, parehong panig ay kinailangang mag-adjust sa mga pagbabago. At mas mahusay ang nagawa ng Ukraine kaysa sa Russia pagdating dito. Palagi at matagumpay na nakakahanap ang Ukraine ng mga paraan para gulatin at mahuli sa hindi inaasahan ang kanilang kalaban. Sa parehong opensiba at depensiba, ang rubber armor ay pinakabagong halimbawa nito. Kung magagamit ng maayos, maaari itong magbigay ng tunay na halaga sa sandatahang lakas ng Ukraine sa hinaharap. Lalo na sa panahon na tila muling bumabalik sa labanan ang mga sasakyan. Sa ilang panahon na ngayon, mas pinili ng Rusya na panatilihing ligtas at buo ang kanilang mga tangke at mga armored na sasakyan malalim sa loob ng kanilang teritoryo, malayo sa mga front line. Ito ay pangunahing dahil sa katotohanang napakarami sa mga sasakyang iyon ang nawasak sa unang mga taon ng digmaan na pagtanto ng Kremlin na hindi na nito kayang tiisin ang malalaking pagkalugi. Kaya binago ng mga commander ang kanilang mga doktrina, pinanatili ang mga tangke sa likuran, at ipinadala ang mga infantry sa teritoryo ng Ukraine. Naglalakad o sumasakay ng mga murang sasakyan tulad ng motorsiklo at quad bike. May ilang benepisyo, ngunit mas matimbang ang mga kapinsalaan ng estratehiyang ito. Pinanatili nito ang mga pangunahing sasakyan ng Rusya at nagbigay ng oras para makagawa ng mga bago, kasama ang paghuhukay ng mga lumang unit ng Soviet mula sa mga imbakan. Gayunman, naging sanhi ito ng matinding panganib sa kanilang mga sundalo. Sa ilang pagkakataon, nakita ang mga sundalong Ruso na walang sapat na suporta ng sasakyan at napipilitang harapin ang mga armor ng Ukranya tulad ng mga Bradley fighting vehicle. Kamakailan lang sa Sumy, halimbawa, mukhang naniwala ang Russia na nalinis na nila ang isang lugar malapit sa Kindrativka matapos ang matinding pambobomba. Inutusan niya ang mga tropa na sumalakay. Pero hindi nagtagal, hinarap nila ang isang konboy ng mga sasakyang pang-impanterya ng Ukraine at napilitang umatras pabalik sa kanilang bayan. Marahil dahil sa mga nakakahiya nilang pagkatalo tulad niyan, tila muling binago ng Kremlin kamakailan ang kanilang mga patakaran. Nagsimula itong magpadala ng mga tangke at iba pang armored vehicles sa mga mahahalagang lugar sa frontline, tulad ng Pokros at Siversk sa Donetsk region. Mapalad na naiwasak ng Ukraine ang karamihan ng mga sasakyang iyon salamat sa matalinong estratehikong pagpaplano ng Ukraine at sa pag-aaksaya ng mga Ruso. Ngunit malamang na mas marami pang mga sasakyan ang susunod at kailangang maging handa ang Ukraine. Maaaring gamitin nito ang mga drone, missile at bonus artillery shells upang mapanatili ang depensa at mapatumba ang malalaking target. Maaari rin nitong kailanganin makipagsabayan sa bakal ng Russia gamit ang sariling mga sasakyan tulad ng Strykers, Bradleys at mga tangke. Ang mga pagpapabuti tulad ng rubber armor ay maaaring magbigay ng kalamangan sa Ukraine sa mga labanan na mahalagang abante sa mga paparating na opensiba at depensibong galaw. Samantala, sinusubukan din ng mga Ruso ang mga bago at di pangkaraniwang pamamaraan
para maprotektahan ang kanilang mga sasakyan laban sa mga drone ng Ukraine. Kamakailan lang, noong Hulyo 31, isa pang open source intelligence analyst na kilala bilang Special Kherson Cat ang nagpost ng larawan ng tinatawag na Russian Monster Turtle Tank. Ang tangke ay mukhang galing sa pahina ng isang comics o parang mula sa isang post-apocalyptic na disyerto. Ito ay nababalutan mula itaas hanggang ibaba ng matutulis na tinik, barbed wire, armor na grill, at mga metal na yero. Muli na namang nag-all-in ang mga Ruso. Parang nilagay na lang nila kahit anong piraso ng scrap metal na makita nila sa tangke na ito. Sa desperadong pag-asang maprotektahan ito laban sa pagpapasabog ng isa sa mga bihasang drone operator ng Ukraine. Pero gumagana nga ba talaga ito? Sa totoo lang, maaaring magbigay ng kaunting benepisyo ang armor na ito. At hindi rin naunang nakita ang Russia na sumusubok ng ganitong mga taktika. Sikat nilang ginawa ang tinatawag na turtle tanks, na sa madaling salita ay mga lumang tangke mula pa noong panahon ng Soviet na tinakpan ng mga improvised na anti-drone sa ibabaw at gilid. Dahil dito, nagmumukha silang parang mga pagong, kaya tinawag silang ganoon. Ang karagdagang armor ay maaaring epektibong sumalag sa pinsala mula sa mga drone ng kalaban. Maraming tama ng drone ang nakakayanan ng mga bagong halimaw na pagong na ito at patuloy pa ring umaandar. Dinala nila ang laban sa ibang antas. Ang mga tinik na parang palaso ay malamang na idinisenyo para tamaan ang mga drone na lalapit, para sumabog ang mga ito bago pa man tuluyang dumikit sa katawan ng tangke. Kaya nababawasan ang epekto at bisa ng mga ito. Sa teorya, ang mga sasakyang may dagdag na armor tulad nito ay mas matibay kumpara sa mga karaniwang katapat. Kaya nilang tiisin ang maraming tama ng drone nang hindi nasisira. Pero may ilang malalaking problema. Una, ang nabanggit na issue sa bigat. Sobrang bigat na ng mga tangke pambang at maraming modelo ng Ruso tulad ng T-70Mi tumitimbang ng humigit kumulang 46 hanggang 48 metriko tonelada. Hindi naman talaga kilala ang mga tangke na ito sa kanilang liksi. Karamihan dito ay mahirap imaniobra, madalas na nai-stuck sa magaspang o hindi pantay na lupa, at napakabagal kapag lumiliko o umaatras. Ang pagdaragdag ng labis na bakal sa mga tangke ay nagpapalala sa kanilang problema sa paggalaw. Nagiging mas mahirap silang imaneho. Dahil dito, mas nagiging madali silang tamaan ng iba pang mga sandata laban sa tangke, tulad ng mga mina at rocket launcher na marami ang Ukraine. Pangalawa, spiky. Walang duda na may problema sa visibility ang disenyo na ito. Dahil sa lahat ng mga spike, plate, at iba pang mga bahagi na nakakalat sa katawan ng tangke, halos tiyak na mahihirapan ang driver na makita ang kanyang paligid. Kaya bukod sa kailangan nilang harapin ang dagdag na bigat na nagpapabagal sa kanila habang sinusubukan nilang dumaan sa makikitid na kalsada o pumasok sa mga bayan at lungsod ng kalaban, hindi rin nila makikita kung saan sila papunta o kung anong mga panganib ang maaaring nasa unahan. Dahil dito, mas malamang na hindi magtagal ang mga tangkeng ito sa mga lugar na may labanan sa unahan. At pagkatapos, kailangang itanong, paano nga ba makakapasok at makakalabas ang mga crew ng tangke sa bagay na yan? Karaniwang may 3 crew ang mga tangkeng ito. Isang komandante, driver, at taga-baril. 3 tao iyan. Dagdag pa ang mga posibleng pasahero na dapat umakyat at maglakad sa mga tinik at matutulis na bahagi para makapasok sa tangke nang hindi nasusugatan. At isipin mo kung tamaan ng tangke at magkasunog. Ilang segundo lang ang meron ang mga tauhan para makatakas bago sila masunog ng buhay. Pero kailangan pa nilang lagpasan ang mga hadlang para makalabas sa kanilang sasakyan. Katunayan, halos kaparehong insidente ang naganap kamakailan sa rehiyon ng Donetsk. Noong unang bahagi ng Hulyo, isang Russian na tangke na tinatawag na Porcupine Tank dahil sa tinik-tinik nitong panlabas ang nasangkot sa isang pag-atake sa isang depensang posteng Ukrainian malapit sa lungsod ng Turetsk. Ang Ukraine ay nagpaandar ng maraming drone upang maghanap ng mahihinang parte ng mga tangke ng kalaban. Nang sa wakas ay nagtagumpay ang puwersang Ukrainian, ang mga sundalong sakay ng tangke, pati na rin ang iba pang mga sasakyang kasama sa pag-atake, ay nahirapang makalabas at makababa sa lupa. Ayon sa ulat sa opisyal na Telegram account ng ika-28 Mekanisadong Brigada ng Ukraine, ang mga
nakatakas mula sa mga tangke ay naging madaling target lamang para sa kanila. Matapos ang ilang tama, ang mga tangke ay nagsikap na maglapag ng mga sundalo sa gitna ng kagubatan ng ligtas. Ngunit malakas ang naging tama ng mga kabalyero gamit ang first-person view bombers at maging mga drone na may artificial intelligence. Sa huli, halos wala nang natirang mailapag at ang mga nakatakas ay naalis din. Ang mga tangke ng Rusya ay kilala ng hindi kaaya-aya at maging hindi komportabling sasakyan para sa mga sundalong nagpapatakbo nito. Kadalasang masikip ito at may dikit-dikit na mga kompartamento para sa mga tripulante na napipilitang magbaluktot ng katawan sa hindi komportabling mga posisyon. Minsan, tumatagal ito ng matagal na nakakaapekto sa kanilang mood, morale at kakayahan sa paggawa ng desisyon. At ang ilan sa mga tangke na ito ay inilalagay pa sa hindi kailangang panganib ang kanilang crew tuwing sumasakay sila. Ang T-72 tank ay may isa sa pinakamalaking disenyo depekto sa kasaysayan. Gumagamit ito ng autoloader para hindi na kailanganin ng isang tao bilang loader sa crew. Ngunit para gumana ng mabisa, kailangan ng autoloader ng direkta at madaling access sa mga bala. Kaya, malaking bahagi ng bala ng tangke ay nakaimbak malapit mismo sa crew, kabilang na sa kompartamento sa ilalim ng tore. Ang kailangan lang gawin ng mga Ukranyano ay targetin ang tore. Sa isang malinis na tama, maaari nilang sindihan ang buong supply ng bala na magpapalipad sa tore at magdudulot ng matinding apoy sa loob ng kompartamento ng crew. May mga kawawang sundalong Ruso ba na sakay? Ang mga tauhan ng tangke, tulad ng Tu-72 ay nakakaranas ng hindi komportabling buhay at nakaambang panganib ng nakakatakot at biglang kamatayan. Dahil sa lahat ng mga tinik at dagdag na gamit sa ibabaw, lalo pang humihirap ang buhay nila. Dahil dito, malamang na mas bumaba ang kanilang bisa sa labanan, mas madaling magkamali na maaaring magdulot ng malaking kawalan sa mahahalagang engkwentro laban sa kalaban. Samantala, pinili ng Ukraine ang mas makatuwiran at maingat na paraan. Hindi lang basta nilagyan ng iba't ibang kagamitan ang kanilang mga tangke at hindi lang basta tinadtad ng maraming spike, grill at iba pang bahagi ang katawan nito. Sa halip, nakahanap sila ng material na epektibo, goma, at ginamit ito ng maayos. Pinoprotektahan ang kanilang mga tangke nang hindi nagiging sobrang mabigat o delikado para sa kanilang mga tauhan. Mahusay itong halimbawa ng Ukraine na umaangkop sa digmaan. Nagtutulak ng inobasyon sa gitna ng pagsubok at pumipili ng balanse at matalinong paraan. Inuuyam ng Rusya ang sarili dahil sa labis at kakulangan ng kakayahan. Kung gusto mong makita ang mga Ruso na ginagawang katawa-tawa ang kanilang sarili, panoorin ang aming bagong video na nagpapakita kung paano nila nabomba ang sarili nila ng mahigit 100 beses ngayong taon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kamanghamanghang inobasyon ng mga Ukranyano, panoorin ang aming paliwanag sa kanilang kakaiba, ngunit epektibong mga imbensyon sa digmaan. Siguraduhin ding mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang channel para manatiling updated sa pinakabagong balita tungkol sa labanan ng Ukraine at Russia at iba pang mahahalagang pangyayaring militar sa buong mundo.